Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wasallam tasliman katsiran amma ba'd. So mga kapatid, alhamdulillah binigyan tayo ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagapaglikha ng pagkakataon para muling magkasama-sama sa ganitong mga sandali para hindi lamang magpaalala sa bawat isa, kundi mag-aral din, magdagdag ng kaalaman at sariwain ang anumang ating napag-aralan dati. Alhamdulillah. So nabanggit natin nabanggit ng isang brother na yun nga, ako ay dating INC. So sa mga nakakanood nito, baka kilala niyo po ako. Yan. Nilabas ko lang kasi dati hindi naman ako nagsasalamin eh. Yan. Pero ngayon, yan. So ako po ay dating INC. Nakapagtapos po ako ng tinatawag nilang BEM High School. Yan. Yung BEM High School, yan yung parang sa high school pa lang ay exclusive siya na school para sa piniprepare para sa sa college naman na BEM, which is yung college BEM, yun yung parang theological school nila sa INC. Yung mga nagtatapos doon, yun lang yung gagawing pastor or i-deploy sa iba't ibang bansa, iba't ibang panig din ng Pilipinas, para sila lang yung talagang authorized na magturo or magdoktrina. Yan. So sa bawat gabi yan, lahat ng mga nagsasalita diyan hindi pwede na magtuturo or kumbaga mag-officiate ng kanilang mga pagsimba tuwing Huwebes or Linggo, ganyan, or mga araw yan, hanggat hindi sila nakakapagtapos doon sa college BEM. Yung sa amin naman, yun nga, sa high school BEM, yung high school, ibig sabihin sa high school pa lang, inihanda na kami para doon sa college. So, halos lahat ng mga nag-high school BEM, papunta sa college BEM, sa ibang bansa pinapadala kasi hinasa na sila sa high school pa lang. Yan. So, yung iba sa kanila, yung mga klase ko, maaaring nanonood sila or kung tutuusin nga, sa INC pinagbabawal din yung Facebook. Siguro, nila yun, paraan nila para hindi mabigyan ng iba pang kaalaman yung mga membro nila. Pero, ang narinig ko, ewan ko lang sa mga nagko-comment, pero kahit tanungin niyo yung mga ministro sa inyo, kung meron bang specific na advice sa inyo yung tagapamahala, talagang narinig ko at nalaman ko na sa mga kaklase ko dati, narinig ko na pinagbawalan sila na mag-Facebook. At saka, yun din mga miyembro din. Pero ngayon, kung meron man mga live, siguro, naging open na sila, natatansya-tansya nila yung yung mga kainaman. So, yun po yung aking nakaraang buhay. So, bakit ba ako? Isa sa mga na naiwagaan ako sa Islam ay merong parusa sa libingan. Nawala sa INC. Sa INC, meron silang mga parusa sa impyerno. Pero parusa lang na apoy ng impyerno. Yung nakalagay sa Bible nila, parusa sa impyerno. Ngayon, hanggang doon lang. Kaya yung isang miyembro ng INC, nakatuon lang doon sa parusa sa impyerno, apoy na parusa sa impyerno yung buhay nila. Kaya pag gagawa ng kasalanan, basta di makita ni pastor, okay lang. Kunyari, iinom ng alak. Ano naman yan? Talagang bawal sa kanila yan. Pero iinom ng alak yan kapag walang nakakita. Kasi bakit? Yung sa kanila, nakalimitado lang na parusa sa apoy sa impyerno. Pero sa Islam, talaga napakaliwanag, dinidetalye yung bawat parusa, na bawat gawain ng tao ay meron siyang kahinatnan na parusa nakalaan sa kanya. Doon pa lang sa libingan. Sa libingan pa lang.
No? So kaya yung isang Muslim, kahit sabihin natin na ano yan, na sabihin natin may kilala nga akong Muslim kainuman ko pa Tapos ganyan-ganyan kayo sa tungkol sa inuman. Maaring mayroong mga Muslim na na walang masyadong kaalaman, nagagawa nila yun. Pero yung may kaalaman, yung mayroong idea sa parusa sa mga libingan, talagang hindi gagawin yan. At kung gagawin man yan, ay talagang agad-agad silang nagbabalik loob. Agad-agad silang, kumbaga meron silang konsensya. Hindi katulad ng ibang reliyon na, yun nga, dahil sa kakulangan ng detalye or dahil sa limitadong detalye na binigay sa kanila ng Biblia, na may parusa sa impyerno, apoy ng impyerno, yan, hindi sila makita ng father, hindi sila makita ng papa, hindi sila makita ng mother, hindi sila makita ng sinumang mga namumuno sa kanila, tuloy-tuloy lang sila sa paggawa ng kasalanan. No? Sa Islam, mga kapatid, ay talagang siya ay malinaw na aral sa Islam na mayroong parusa sa libingan. So, may mga gawain na binanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Quran na kumbaga kung ginawa mo, mayroong karampatang parusa, no? So katulad niyan, halimbawa yung pagzizina, yung adultery, yung pakipagsiping sa hindi mo asawa. So mayroon siyang binanggit na parusa doon sa apoy ng impyerno. Sabi sa hadith na sila ay pupunta sa kumbaga isa siyang river or lawa, 'di ba? Na yung river na yun ay apoy. At sila doon ay itatapon, sila lahat doon na kumbaga nakahubad at talagang humingi sila ng tulong, no? At yung river na yon, bawat susubukan nilang makatakas, susubukan nilang umakyat para maalis kahit pansamantala doon sa river na yon. Pero yung river na yon ay pasulong. Okay, pasulong yung kanyang kumbaga lugar. So, kahit ano pang akyat mo, kahit ano pang gapang mo pa itaas or upang makawala ka, ay hindi ka babalik ka doon sa baba. So, yung mga ganon, yun ay kumbaga pag narinig yun ng isang tao na nakagawa ng zina, okay naman gagawa ng zina, 'di ba? Meron siyang pagkakaroon ng konsensya. Meron siyang pagkakaroon ng kumbaga magkakaroon siya ng kumbaga intensyon na talagang itigil ko na to. Balang araw kung kakayanin ko maitigil na, ititigil ko, 'di ba? So yun po yung kainaman ng paniniwala sa parusa sa impyerno at sa libingan. Meron din parusa sa libingan na sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa isang hadith na yung mga nagbabakbite, yung kumbaga ikaw ay nagsasalita ng masama sa likod ng iyong kapatid, no? So sa isang Muslim na nalaman niya yung ganitong mga parusa, so nakagawa man siya, pero hingin niya ng tawad sa Allah at hingin din niya ng tawad dun sa kanyang nagawa ng pagbabakbite. Mas okay na humingi ka harap-harapan sa iyong kapatid ng tawad, no? Sabihan mo na brother or sister, pasensya na at nung nakaraang linggo nag-usap kami, binanggit ko yung mga ganito ganyan tungkol sa iyo. Mas okay na 'yon na kumbaga kahiyan mo sa ganung pagkakataon kaysa naman sa libingan naghihintay sa iyo yung parusa. Okay? So kung mapatawad ka at masabi mo sa kanya yung katotohanan na ganito nasabi ko at isasabi ko sa iyo ngayon, okay, kayo na yung mag-areglo kaysa naman sa araw ng doon sa libingan, hindi ka na makakuha ng kapatawaran sa kanya doon sa hiningan mo, ginawa mo ng pagbabakbite. So yung mga ganong mga instances, mga kapatid, 'di ba? Mga ganong mga gawain na maaring natural sa ibang mga relihiyon.
Pero dito sa Islam, alhamdulillah, bawat gawain sa atin ay mayroong karampatang mga parusa or may karampatan ding reward sa libingan at pati do sa araw ng paghukom sa paraiso or sa impyerno. So mga kapatid, nagpapasalamat tayo. Ako, unang-una sa akin sarili, personally, ako yung nagpapasalamat dahil ginabayan tayo sa Islam. No? Hindi ko naman binibida yung INC sa inyo kasi dati na yun at dating buhay na yun. Bawat isa sa atin meron kanya-kanyang mga pinagdaanan na kaligawan. Okay? Ano mang uri ng kaligawan yon, nagpapasalamat tayo, nandito na tayo sa Islam. No? Hindi natin binibida na ako dating INC, ako dating Jehovah's Witness. Lahat naman yun ligaw. Bakit may bibida yun? Diba? So, ang kailangan natin ipagpasalamat at inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala lagi na sabit kuluban na. Ibig sabihin gawing matatag yung ating mga puso. No? Gawing matatag ang ating mga puso sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ilan yan sa hiling ng Propeta Muhammad sallam. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. O Allah, humingi ako sa iyo ng paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa mga kasamaan. Hinihiling yun sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Hindi yun kusa na natural na pupunta sa iyo. No, hinihiling yun. Bawat mga gawain ng pagsunod, hinihiling natin. At kahit na nagawa mo yung pagsunod, inihiling mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na magtanggapin. Sipin mo yung intention mo na gumawa ng kabutihan, hinihiling mo sa Allah na magawa mo yun. At kapag nagawa mo rin yun, hinihiling mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin din yun. So, ibig sabihin, wala kang credit sa iyong sarili. Lahat yan ay sa gabay at tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, yan ilan sa mga kainaman ng Islam at kainaman din ng pag-aaral sa Islam na sa atin bilang mga Muslim nagkakamali o nagkukulang ay inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng biyaya na gumawa ng kabutihan at iwanan yung mga kasalanan at iwanan yung mga mungkar. Mga kapatid, bawat isa sa atin, maaring mayroong mga nagagawang mga pagkakulang, kasalanan na maaring hindi niya maiwasan or hindi niya maiwanan, no? Pero lalapit na yung buwan ng Ramadan, ilang buwan na lang, no? Payo sa aking sarili at bawat isa sa atin kailangan magbagong buhay na tayo sa mga nagagawa nating kasalanan. Alam niyo yan kung anong nagagawa niyo kasalanan. Alam niyo rin kung anong nagagawa niyo na mga pagkukulang sa Islam. Yan yung kaibahan din natin sa ibang reliyon na laging konektado sa organisasyon, no? Laging konektado kay father, laging konektado kay ministro. Sa atin, kahit sa loob ka lang ng bahay, loob ng kwarto, ang connection mo ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sa lugar ka pa naroon, lagi mong iniisip na ito bang gagawin ko ay nakalulugod sa Allah. O kaya naman ito bang gagawin ko ay kung ito ay kasalanan, kailan ko ito matitigil. No? So mga kapatid, kailangan nating gawa ng paraan. Gawa natin ng kumbaga pagsisikap na lumayo sa mga kasalanan. Dahil bawat kasalanan sa Islam ay yun din yung ikakasama sa atin. Hindi nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kasalanan na ikakabuti sa atin. Lahat ng kasalanan, mga kapatid, sa sarili natin. Kaya nga, yufsiduna fil ard. Yufsiduna anfusahum. Sinabi sa banal na Quran na yufsiduna, ibig sabihin, sarili nila yung dinadaya nila. Hindi nila dinadaya yung naglikha sa kanila. Hindi nila dinadaya yung nagbigay ng batas na bawal yan. Ang example, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbawal niya yung zina. Ngayon, gustong-gusto mo ng zina. Gustong-gusto niya ng kapartner mo yung zina. Diba? Wala namang kasalanan na hindi masarap. Lahat ng kasalanan masarap. Diba? Pero, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kapag gumagawa sila ng kasalanan, yufsiduna anfusahum. Sariling nila yung kanilang dinadaya. Bakit? Kasi yun yung ikakasama sa kanila. No? So malinaw sa Islam na lahat ng bawal ikakasama sa atin. O ngayon, naglipa ng iba't ibang sakit.
Dahil dyan sa zina na yan. 'Di ba? Pero sa isang ordinaryong tao na hindi ginabayan sa Islam, gawa siyang nagawa ng kasalanan. Kung sabihin natin na bawal sa kanya, pinagbawalan siya ng kanyang reliyon kuno, walang masyadong, kumbaga hiya. O kaya naman, wala na talagang hiya. No? Dahil sa gustong-gusto nila yung kanilang ginagawang mga kasalanan. Pero sa Islam, talagang patong-patong yung dalil sa atin. Patong-patong yung, pruweba sa atin. No? Yung mga aya sa atin. Na pag ginawa mo yung kasalanan, ikakasama yan sa'yo. At kapag gumawa ka rin ng kasalanan, sarili mo lang yung dinadaya. So yan ay isa sa mga halimbawa mga kapatid. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabay na nating natatamasa sa Islam. At nawa, iling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin tayo sa ating mga sarili at huwag tayong hayaan na babaguyan ng buhay maliban na lamang tayo ay talagang mga Muslim o mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun ang talagang tagumpay. Kasi ang tagumpay ng isang tao, makakamit niya ang reward niya doon sa kanyang huling hantungan, sa kanyang huling pinagagawa dito sa mundo. Hindi basehan yung nauna, kundi ang pinakabasehan ng ating magiging reward or kahinatnan sa libingan o kahinatnan doon sa impyerno man o sa paraiso ay yung ating huling ginawa dito sa mundo. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi din niyang hinihiling na inna nas'aluka husnal khatimah. O Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. O Allah, kami ay humihiling sa iyo ng mabuting wakas. Mabuting pagkawakas ng buhay. So, yun lamang po ang aking mapapayo sa sandaling ito. At wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.